Nanay, uuwi na tayo? Si Chloe hindi na nakatiis. Sinimula na din kasi ni Simon na paandarin ng sakyan at sinimula na din kaming papaalis sa mall. Kita ko kung paanong sumunod ang ulo ni Chloe na nakatingin pa rin sa mall habang papalayo na kami doon. Naawa tuloy ako sa kanya. Pangalawang beses pa lang siyang nakatungtong sa mall pero hindi man lang niya nalibot ng buo. Nanay, hindi pa po tayo tapos sa mall. May titingnan pa sana ako doon. Sabi ni Obet maganda daw ang arcade. Nakapaglaro na daw siya doon. Sana nakapaglaro din ako. Sumimangot siya at binalik ang tingin sa mall. Sa susunod, Chloe, di ba malapit na din ang birthday niyo? Sa birthday niyo lang tayo maglalaro, di ba? Yun naman ang plano natin. Ani ko na ikinatango naman ni Chloe. Huwag ka nang malungkot. Natutulog ako ngayon sa tabi niyo ni Clyde. Umangat ang tingin ng dalawa sa akin. Ngumiti ako sa kanila. Doon muna siguro ako. Liliban na muna ako sa trabaho. Sa nangyari kanina ay parang ayaw kong pumunta ang La Ferrados, lalo na sa club. Kahit alam kong walang paki si Rafael sa dalawa, magkikita pa rin kami doon at babalik sa memorya ko ang nangyari kanina. Talaga, nanay? Sabi ni Clyde. Oo naman, di ba? Gusto niyo pa ako makatabi sa pagtulog mamayang gabi? Tanong ko sa dalawa. Gusto, nanay. Sabay na sabi nilang dalawa. Dinig ko ang pagtawa ni Simon sa gilid ko na ikinatingin ko sa kanya. Sinabi ko na sa Lamienda na kami dadiretso. Alam naman ni Simon nang papunta doon dahil may mansyon sila sa Lamienda. Tahimik lang kami habang binabagtas namin ang daan papuntang Lamienda. Tarik na tarik pa ang araw. Hindi man lang nasulit ng mga anak ko ang kanilang mga oras dito sa La Ferrados. Habang nasa daan kami ay narinig ko ang pagtunog ng cellphone. Kaagad ko yung kinuha sa aking bag. Tinignan ko muna kung sino ang tumatawag. Sa Bernie. Sinugot ko naman iyon. Asa na kayo? Tanong niya sa kabilang linya. Papauwi na kami. Sorry, nauna na kami. May nangyari kasi. Basta Bernie, mag-happy-happy ka muna dyan. Ilang araw mo ding binantayan ng mga anak ko. Sabi ko. Sure ka? Manlalalaki talaga ako mamaya. Huwag mo ko tatawagan ha. Baka hindi ko na masagot yun. May kikitain din kasi kami ng Twins and Double dito sa mall. Sige na, bye na. Hindi na ako pinasagot ng bakla at kaagad niyang pinutol ang linya. Binalik ko na din ang cellphone ko sa bag at tinignan ng dalawa sa pamamagitan ng salamin sa itaas ng sasakyan ni Rafael. Tulog na si Chloe habang si Clyde naman ay tulala sa labas ng bintana na parang may iniisip. Ayos ka lang ba, Clyde? Tanong ni Simon sa kanya. Nahalata din siguro ni Simon ang ikinikilos ni Clyde. Ayos lang po ako, Tito Simon. Magalang na anya. May itatanong lang po sana ako, nanay. Ano yun, Clyde? Bakit po pareho kami ng kulay ng mata ng lalaki kanina? Tapos po ang buhok namin, pareho din po ng sa amin ng kay Chloe. Nagkatinginan kami ni Simon sa tanong na iyon ni Clyde. Napatikom ako ng bibig sa inosenteng tanong na iyon mula sa aking anak. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na yun ang tatay niya. Magkakagulo ang lahat kapag sasabihin ko iyon. Ayokong isipin nilang dalawa ni Chloe na bastardo sila, na anak sila sa labas. Hindi ako papayag na malaman nila iyon. Ayoko masaktan sila lalo na't wala pa sila sa tamang edad. Hindi pa nila iyon maintindihan. Siguro sa tamang panahon doon ko nasasabihin sa kanila, pero hindi ngayon. Ano bang ginawa sa'yo ng lalaki, Clyde? Pag-iiba ko. Binalik ni Simon ang kanyang tingin sa daan at tinayaan kami mag-ina na mag-usap at alam kong nakikinig lang siya sa usapan namin. Nakita ko po kasi nanay ang cellphone na kagaya kay Obet doon sa malayo. Kaya pinuntahan ko po. Tapos pagkalingon ko po wala na si Tito Simon doon. Natakot po ako nanay kaya napaiyak ako. Pinapalas ako na nagtitinda doon. Mabuti na lang po dumating ang lalaki na kapareho ko po ng kulay na mata. Binuhat niya po ako at pinatahan. Kwento niya. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo, Clyde? Wala po. Nagkatinginan kaming dalawa. Akala ko po si tatay. Sabi kasi ni Ninong Bernie, pareho kami ng kulay ng mata ni tatay. Mariin akong napapikit sa narinig ko kay Clyde. Kahit kailan talaga pahamak ang baklang yun. Mabuti na lang talaga at hindi namin siya kasama kanina noong nakita namin si Rafael. Doon pa lang siguro malalaman na ni Rafael na may anak siya sa ibang babae.
Hindi mo siya tatay, Clyde. Diretsahan kong sabi. Ramdam ko ang pagtingin na Simon sa akin, ngunit isinawalang bahala ko muna iyon. Tago muna kayo. Hindi ko kayang masaktan ng mga anak ko. Hayos lang sa akin na ako masaktan, huwag lang ang dalawa kong anak. Alam ko naman, nanay. Mayaman yun, nay. Imposible po na siya sa tatay. Magkakulay lang kami ng mata pero hindi po siya sa tatay. Sabi pa ni Clyde. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Yun muna ang isipin ni Clyde. Yun na muna. Nakarating kami sa Lamienda na medyo papalubog ng araw. Gising na din si Chloe at si Clyde ay medyo nakatulog ng konti. Ibinaba kami ni Simon sa harap ng bahay namin. Kita ko agad ang nanlilisik na tingin ng mga kapitbahay namin. Sige, paabutin niyo hanggang pinakadulo ng Isla Fera ang chikang ito. Pinuhat ko si Chloe dahil gusto niyang magpabuhat sa akin. Ayaw niyang bumaba kung hindi siya binubuhat. Si Clyde naman ay kusang lumabas ng sasakyan ni Simon. Pumasok kami sa loob ng bahay kasama si Simon. Kita ko kung paano niya pasadahan ng kanyang mata ang buong bahay namin. Pinaupo ko sa upuong kahoy si Chloe at kinuha ang suot niyang sandals. Sunod naman ang sapatos ni Clyde. Matapos ko silang maayusan ay hinarap ko na si Simon. Akma magsasalita na ako nang tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tiningnan ang kung sino ang tumatawag. Si Rafael. Anya at pinakita ang cellphone. Nakasulat ang pangalan ni Rafael doon. Simon, umalis ka na muna siguro dito. Baka gabihin ka pa at mukhang... Napatingin ako sa labas. Ang kaninang tirik na araw ngayon ay kumukulimlim na. Baka umulan at mahirap pa sa pag-uwi. Huwag mo na sabihin kay Rafael kung nasan kami ngayon, Simon. Parang awa mo na. Bumugas siya ng hangin at tinawakan ng aking dalawang kamay. Asahan mong hindi ko sasabihin sa kanya ang nalalaman ko, Daniela. Talaga bang kaya mo na ikaw lang mag-isa dito? Oo, kaya ko. Tumango siya. Sige, alis na ako. Mukhang uulan nga. Tumingin din siya sa labas. Sige na, alis na ako. Anya, tinignan ng dalawa. Alis na si Tito Simon, Chloe, Clyde. Paalam niya sa dalawa. Bye, Tito Simon. Si Chloe. Bye, Tito. Sunod si Clyde. Sunod kong hinatid si Simon sa labas ng bahay namin. Tinaas niya ang kanyang kamay bago siya pumasok ng kanyang sasakyan. Nang makita ko lumisan na ang sasakyan ni Simon, ay pumasok na din ako ng bahay. Inasikaso ko ang dalawa. Nagkulitan muna kami para bumalik ang sigla nila. Malungkot sila dahil hindi nila nalibot ang mall. Gusto ko kahit papano sumaya sila dahil nandito ako sa tabi nila. Kinagabihan ay ginawa ko ng responsibilidad ko bilang nanay. Inayos ko ang higaan namin para sa mamayang gabi. Bago bumaba para makapagluto ng hapunan ngayong gabi. Nakarating ako sa baba at nakita ko silang busy sa pinapanood na TV. Ako naman ay sinimulan na ang pagluluto ng makakain namin. Nang umalis kanina sa Simon ay umulan ng malakas. Pero ngayon ay humina na pero umuulan pa din naman. Masarap matulog mamaya dahil malamig at niyayakap ko ang dalawa. Natapos ako sa pagluluto. Naglalagay na ako ng pagkain sa hapag nang makarinig kami ng katok sa pinto. Ako na, nanay, baka si Ninang Berna? Presenta ni Chloe na ikinatango ko. Nailapag ko na ang lahat ng pagkain namin nang marinig ko ang pagsigaw ni Chloe mula sa sala. Nanay! Nagmadali ako sa pagpunta sa gawin niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Rafael. Nabasa na ang buhok, maging ang katawan ay ganun din. Sir! Sabay tayo ni Clyde nang makita niya si Rafael sa pintuan namin. Kita ko ang pagngiti ni Rafael nang makita si Clyde. Tumakbo ko papunta sa pintuan at pinalayo ang dalawa kay Rafael. Pinapunta ko muna sila sa taas. Nung unay nagmatigas pa silang dalawa dahil gusto daw nilang manood ng TV ngunit hindi ako pumayag. Kaya napilitan silang pumunta sa taas. Nang masigurado kong nasa taas na sila, hinarap ko si Rafael. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Tanong ko sa kanya. Hindi na importante kung paano ako nakapunta dito. Gusto ko malaman mula sa bibig mo ang totoo. Gusto ko malaman kung totoong anak ko silang dalawa. Wala kang anak dito, Rafael, kaya umalis ka na. Tumaas ng boses ko dahil sa inis. Anong ginagawa niya dito? Dapat kanina pa siya pumunta dito kung nagdududa siya tungkol sa kambal. Hindi din naman ako papayag na basta-basta na lang siya pumunta dito at aastang may pakialam siya sa dalawa. Sinarado ko na ang pinto ngunit pinigilan ng kamay niya.
No, Daniela. Unang kita ko pa lang kay Clyde. Alam kong sa akin siya nanggaling. Sa kulay ng mata, sa hugis ng muka, sa buhok. Masasabi kong akin siya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Daniela. May pamilya ka na, Rafael. Dapat nandoon ka. Sigaw ko. Damn it! Just tell me the truth. Tumaas na din ang boss niya. Kung una pa lang na alam mong anak mo si Clyde, bakit ngayon ka lang pumunta dito? Bakit hindi mo kami hinabol doon sa mall? Ano, dahil iniisip mo ang pamilya mo? Pwede ka namang umalis, Rafael. Hindi ka nila kailangan. Galit na sigaw ko. Puro sigawan na lumalabas sa aming mga bibig. Alam kahit na umuulan, ngayon ay may umaaligid pa rin ng mga tsismosa sa labas ng bahay namin para makichismis sa mga nangyayari sa pagitan namin na Rafael. Wala na akong pake sa sasabihin nila basta umalis lang si Rafael ngayon din. Gusto kong masigurado ang nararamdaman ko, Daniela. That's the reason why I didn't run over you. And now that I knew the truth, you can't run away from me anymore. Anya na ikinalaki ng mga mata ko. Paano mo nalaman? Anong totoo ang pinagsasabi mo, Rafael? Asik ko. Bernie told me the truth. Sinabi niya ang lahat sa akin kanina. Lahat sinabi niya. This is all my damn fault. Kung hindi lang ako nakinig kay past is past, Rafael. Hindi na may babalik ang nakaraan na iyon. Pwede ba? Huwag ka na magpakita pa dito lalo na sa mga anak ko. May pamilya ka na, Rafael. May pamilya ka na. Sunod-sunod kong sabi. Bullshit! You are my family angel! Anyat niyakap ako. Naramdaman ko ang basa niyang katawan sa katawan ko. Simula kanina hindi ko siya pinapasok kaya nababasa siya ng ulan. Itinukod ko ang magkabilang kamay ko sa kanyang bewang at parasahan siyang itinulak papalayo sa akin. Nagtagumpay naman ako sa ginawa kong iyon. Please lang, Rafael. Ayoko na ng gulo. Ayokong masaktan muli lalo na ang mga anak ko. Umalis ka na lang para matahimik na. May pamilya ka na. May anak at asawa ka na. Huwag mo na isipin ang dalawa. Hindi ka naman namin kailangan. Please lang, huwag mo na kaming guluhin pa. Mahinahon ngunit may diin kong sabi sa kanya. Alam ko magkakagulo ang lahat kapag nalaman ito ng pamilya niya at pamilya ni Sofia. Hindi lang ako may ipit sa gulo. May ipit din ang mga anak ko. Kaya hanggat maaga pa at walang may nakakaalam, lumayo na si Rafael. When you told me that night na pakawalan kita, gagawin ko yun para sa ikabubutit katatahimik mo, Daniela. Seeing you crying because of me, it makes me hurt myself more. Huminto siya sa pagsasalit, kumuha ng hangin. Alam ko kung gaano ka kagalit sa akin. Alam ko kung gaano kalaki ang galit mo sa akin na kaya mo akong paalisin sa buhay mo kahit ayaw ko. Pero ngayon sa mga nalaman ko, kahit ilang beses mo kung pagtabuyan ay hindi na ako aalis sa tabi mo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo at sa mga anak natin. Hindi lang ikaw ang kawalan ko. Kawalan ko din ang dalawang anak ko. Please forgive me. I do everything para mapatawad mo ako. Sabi niya't dahan-dahang itinihi ko mantuhod na may planong luluhod sa harap ko. On my bended knees, please forgive me. Bulong niya. Bumuhos na ang luha ko nang makita si Rafael na nakaluhod sa paanan ko. Nakahawak siya sa dalawang kamay ko at dinikit iyon sa kanyang pisngi. Sunod-sunod ang paghingi niya ng tawad sa akin. Ang kaninang matapang na Daniela ay nalusaw na naman nang makita si Rafael na nakaluhod ngayon. Ito ang unang pagkakataon na lumuhod siya sa harap ko. Simula noong naging kami, siya lang yung nasusunod. Ako parati ang humihingi ng tawad kahit wala naman akong nalalaman na may kasalanan ako. Basta-basta na lang siya nagtatampo sa akin. Hindi pumasok sa isip ko kahit kailan na luluhod siya sa aking paanan. Sa mansyon, Sandoval, itinuturing na siyang hari. Tapos ngayon ang hari nakaluhod. Ayusin muna natin ang buhay natin, Rafael. Ngayon, ayokong isipin ng kambal na may iba kang pamilya. Ayokong isipin nila na anak sila sa labas. Huli ko sabi bago ko inalis ang kamay ko sa kanya at sinarado ang pinto. Lumalalim na ang gabi at ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa bubong namin ang naglilika ng ingay ngayon sa buong bahay. Napagpasyahan ko na pumasok na sa loob ng bahay pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Sinarahan ko siya ng pinto at iniwang nakaluhod doon. Ngayon, wala akong alam kung umalis na doon si Rafael o ano. Nanay,
Yung kaninang lalaki po. Siya po yung kaparehan namin ni Chloe. Bakit niyo po siya pinaalis? Ang lakas po ng ulan. Baka inuulan siya dun sa labas. Sabi ni Clyde. Ngayon ay naghahanda na kaming matulog. Nakayakap silang dalawa ni Chloe sa akin ng magkabilaan. Hinarap ko si Clyde at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Matulog ka na, Clyde. Nakapikit na sambit ko. Ayoko nang pahabain pa ang aming istorya tungkol kay Rafael. Baka madulas pa ako at kung ano pa masabi ko tungkol doon. Itinikom kong aking bibig. Ramdam kong inayos ni Clyde ang pagkakayakap niya sa akin at hinigpitan iyon at saka niya isiniksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Bumukas ang mata ko at tinignan siya. Nakapikit na ang kanyang mga mata at komportable nang nakayakap sa akin. Sunod kong binalingan ng tingin si Chloe na nakapikit na din ang mga mata. Tinampian ko ng halik isa-isa ang kanilang mga noo bago ko ipinikit ulit ang aking mga mata para sa pagtulog. Ilang minuto akong nakapikit ngunit ayaw talagang matulog ng buong sistema ko. Sinubukan kong ibahin ang posisyon ko. Kinuha ko ang kamay ni Clyde na nakayakap sa akin bago tumalikod sa kanya at humarap kay Chloe. Ang kamay ni Clyde ay ibinalik ko din sa pagpupulupot sa akin likod at muli kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nakapikit. Hanggang ngayon ayaw pa rin akong hilahin sa pagtulog. Napag-isipan ko na bumaba muna at makainom ng tubig. Dahan-dahan ang ginawa kong pagkilos. Una kong kinuha ang dalawang kamay na nakapulupot sa aking bewang. Nagtagumpay naman ako sa pagkuha at bumababa na ng kamang tinutulugan namin. Bumaba din ako sa ikalawang palapag para doon makakuha ng maiinom. Nakasali na ako ng tubig sa baso. Dinala ko iyon papunta sa upuan naming kawayan at doon ako umupo. Umiinom ako ng tubig nang makarinig ako ng umubo sa labas ng bahay. Nung una'y kinabahan ako. Hindi naman ako naniniwala sa multo. Ang ikinatatakot ko ay baka looban kami. Wala si Bernie sa bahay na ito at kasama ko pa ang mga anak ko. Sunod-sunod ang ubo kinalaunan. Kumabog ang dibdib ko sa pamilyar na boses na iyon na nanggaling sa labas ng bahay. Pumunta ako malapit sa pinto at dinikit ko pa ang aking tenga. Ngayon ay nasisigurado ko na kung kaninong boses iyon. Tinanggal ko ang pagkakalak ng seradura at dahan-dahan kong pinihit iyon para mabuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Rafael na nakaupo at nakahilig ang likod sa dingding ng bahay. Nanginginig na rin ang kanyang katawan sa lamig. Ang kanyang mga bibig ay namumutla na rin at basang-basa na din siya ng ulan. Mula ulo hanggang sa kanyang mga mamahaling sapatos. Wala ba siyang sasakyan para masilungan? Ilang oras na simula nung iniwan ko siya dito Hindi ba siya umalis para magpasilong man lang? Umubo ulit ng umubo si Rafael habang ang mga bibig nito ay nanginginig na. Namumutla na din iyon. Nagmadali akong kumuha ng payong sa loob ng bahay. Rafael! Sabay ng pag-alog ko sa kanyang pisngi. Kita ko kung paanong pilit na dumilat ang kanyang nangihinang mga mata. Itinaas niya ang kanyang basang kamay at tinawakan ng aking pisngi. Nanindig ang balahibo ko sa lamig ng kanyang kamay na nakahawak sa pisngi ko. Hinawakan ko din iyon at dahan-dahan siyang pinatayo para makaalis sa kanyang pwesto. Hindi ko na inalintana ang kanyang basang katawan na nakadikit sa akin. Dahan-dahan ko siyang inalalayan na makapasok sa loob ng bahay. Nang tuluyan na makapasok ay sinarado ko na ang pinto at itinapon ko saan ang payong. Inalalayan ko si Rafael na nanginginig na sa sobrang lamig. Pinaupo ko siya sa kawayang upuan namin bago ko hinarap. Rafael! Pukaw ko ngunit wala ko narinig na tugon mula sa kanya. Rafael! Pag-ulit ko. Malakas na ungol ang ginawa niyang pagtugon. Iniwan ko muna siya doon at nagmadali na pumunta sa itaas para makakuha ng pamunas para sa kanya. Kumuha ko ng towel at damit mula sa damitan ni Bernie. Bumalik ako sa baba at namataan si Rafael na nakahiga na doon habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Umupo ako sa gilid niya at dahan-dahan na binuksan ang kanyang itim na polo. Nakatatlong butones pa lang ang nabuksan ko nang nasilayan ang nakaukit na tattoo sa bandang puso niya. Letter R and D
ang nakalagay doon. Pumikit ako ng mariin at isinawalang bahala ang nakasulat. Tuluyan ko nang nabuksan ang lahat ng botones niya at maingat kong kinuha ang kanyang polo sa kanyang katawan. Matapos kong makuha ang kanyang damit ay sunod kong pinunasan ang kanyang katawan gamit ang towel na kinuha ko kanina. Ang kaninang lamig na nararamdaman ko sa kanyang katawan ngayon ay nagbabaga na sa init. Pinunasan ko din ang kanyang namamasang buhok bago ang kanyang maamong mukha. May kung ano mga salitang binibigkas si Rafael habang pinupunasan ko siya. Ngunit hindi ko yun maintindihan dahil ang mga salitang binigkas niya ay parang kinakain niya. Inalalayan ko siyang muli sa paghiga. Ang kanyang pantalon ang sunod kong inabala. Matapos ko ang parteng iyon ay pinasuot ko sa kanya ang pajama at damit ni Bernie. Ayos ka lang, Rafael? Naiilang kong tanong sa kanya. Hinintay ko ang kanyang pagsagot nang may narinig akong boses galing sa akin likuran. Nanay? Napalingon ako sa boses na iyon. Nagtataka ang mukha ni Chloe papalapit sa akin. Mariin siyang nakatingin sa lalaking nakahiga sa kawayang upuan namin. Sa kanilang dalawa ni Clyde, masasabi ko na ang utak ni Chloe ay sobra pa sa kanyang edad. Ganun din naman si Clyde kung magsalita at mag-isip, ngunit itong si Chloe ay sumosobra minsan. Magkasintangkad lang sila ni Clyde pero ang bibig ni Chloe ay mas matangkad pa kaysa sa kanya. Napapaisip nga ako kung kanino silang nagmanang dalawa ni Clyde. Ngayon na mag-aapat na taon na sila, hindi mo maiisip na 4 na taon lang sila. Gayong marunong naman silang maglambing. Dalawa na parang bata. Ang ikinababahala ko ay ang pagsasalita nila. Nanay, sino siya? Nakaturong tanong niya. Napakagat ako ng bibig. Wala akong balak na sabihin sa kanila ang totoo. Ang gusto ko'y lumisan na si Rafael sa bahay at sa buhay namin. Ngunit bakit kami dinadala ng tadhana sa sitwasyon na ito? Para ba parusahan ako sa mga maling ginawa ko? Kung pwede lang mamili ng parusa ay gagawin ko, basta wag lang makilala ng kambal si Rafael bilang ama nila. Mapaglaro talaga ang tadhana. Kailangan lang magaling tayong maglaro. Bumigat ang dibdib ko nang unti-unti kong maramdaman ang aking pagkatalo. Paano ba naman kasi nasa harap na ni Chloe ang ama niya? Wala anak, bumalik ka na sa taas. Hintayin mo na lang ako doon, okay? Hinawakan ko ang kanyang magkabila ang braso para papuntahin siya sa taas. Nanay, hindi mo po sinasagot ang tanong ko. Nakasimangot niyang sabi. Yumuko ako para magpantay ang mukha naming dalawa. Hindi mapagkakaila na anak talaga sila ni Rafael. Sa kulay pa lang ng mata, alam na alam na. Wala naman akong ibang karelasyon na may kulay abong mata kundi si Rafael lang. Bukas, ipaliliwanag ni nanay. Ngayon kailangan mong matulog muna para mas lalo kang lumaki. Tumango naman siya. Okay nanay, balik po kayo. Gusto ko ikaw makayakap ulit. Opo Chloe, pabalik si nanay. Nalikan ko ang kanyang noo. Hawak-hawak ang mahabang pajama niya ay bumalik siya sa taas. Naiwan ang kanyang mata kay Rafael na pikit habang papunta siya sa itaas. Tuluyang nawala na sa paningin ko si Chloe at muli kong hinalap si Rafael. Hanggang ngayon ay nanginginig pa din siya kahit na pinunasan ko na ang kanyang buong katawan at napalitan na din ng damit. Idinampi ko ang kamay sa kanyang noo. Kaagad ko iyong kinuha ng maramdaman ng parang nag-aapoy na noo. Rafael, kaya mo bang tumayo? Mas lalo sasakit ang katawan mo kapag dito ka matutulog. Lalo't hindi ka sanay sa ganitong higaan. Rafael, pukaw ko sa kanya. Inalog ko ng konti ang kanyang pisngi para magising siya. Gustuhin ko man na matulog siya ng tuluyan ay hindi pwede. Kailangan niyang uminom ng gamot para humupa ang kanyang sakit at makauwi na siya bukas. Kailangan niyang umuwi na maaga para hindi siya maabutan ng dalawa. Masakit ang buong katawan. Mahinang boses niyang sambit. Ngunit kaya mo ba lumakad? Dadalhin kita sa taas para maayos ang tulog mo at na makauwi ka na bukas ng umaga. Kita ko ang pagpikit niya ng mariin. Ayokong umuwi. Gusto kong tumabis sa mga anak ko. Bumuga ako ng hininga bago nagsalita. Rafael, sinabi ko na sa'yo diba na hindi pwede? Nagsisimula na ang galit kong boses. Kahit na naawa ko sa kalagayan niya ngayon, ay mas naawa ko sa pwedeng masabi ng tao sa mga anak ko. Alam ng lahat na kasal na si Rafael. Nakasisiguro din ako na alam din ng lahat na may anak na din sila na Sofia.
Iisipin ng buong tao na kabit ako at mga bastardo ang mga anak ko. Ayokong hahantong kami sa puntong iyon. Gusto ko lang namang makasama sila at makilala. Bakit ba ayaw na ayaw mo, Daniela? Matamlay pa rin ang kanyang boses. Dahil may pamilya ka na, Rafael. Kayong pamilya ko, Daniela. Sunod niyang sabi. Umiling-iling ako sa mga kasinungalingan niya. Kung wala lang siyang nararamdaman ngayon, malamang ipinaalis ko na talaga siya. Kapag nakikita ko siyang bumabalik, ang sakit. Yung taong mahal ko, na binigay ko lahat, sa kanya binuhos ang pagmamahal ko. Nagawa pang harap-harapan akong saktan. Sa bibig niya pa iyon mismo narinig. Ang sakit lang ko, sana may inilaan din ako sa sarili ko. Kahit konti, hindi ako magdudusat masasaktan ng ganito. Nangingilid ang luha ko sa lahat ng naisip ko. Ito na naman, umiiyak na naman sa harap niya. Wala na bang bago, Daniela? Huwag ka magsisinungaling, Rafael. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para lang mabuhay ang dalawang anak. Hindi mo alam kung anong sakit at paghihirap ang nangyari sa akin. Pagkatapos kung makaalis sa inyo, hindi mo kami pamilya. Ibang pamilya mo. Mariin kong binikas ang mga huling salita. Wag na wag niyang matawag na pamilya niya kami dahil kung pamilya niya kami, hahanapin niya kami. Hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako sasaktan. Hindi ko na sana naranasan lahat ng iyon. Sana buhay mga magulang ko. Sincero siya habang binibigkas niya sa akin ng 2 katagang mahal kita. Pero bakit niya ako sinaktan? Bakit niya ako iniwan sa ere? Bakit? Bakit iba ang kanyang pinakasalan kung ako umahal niya? I'm not lying on you, Angel. Bakas ang emosyon niya sa kanyang boses. Ramdam ko ang paghawak ng kamay niya sa kamay ko. Enlighten me. Tell me everything what you've been gone through for the past 5 years without me, Angel. Enlighten me. Bulong na ang huling salita. Lumunok ako bago nagsalita. Di ba masaya ka na? Sabi mo pa sa akin noon, kapag may sarili ka ng pangalan sa business world, sunod mong gusto ay maging ama. Mapakla akong umiti. Tatay ka na ni Charmaine, Rafael. Tatay ka na. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay pinilit niya ang sarili na makaupo. Ang nag-aapoy na init ng katawan niya ay nararamdaman ko na nakadikit sa akin. 2 kamay niya ay nakahawak din sa kamay ko. Wala akong lakas na kunin iyon. Yun ang dahilan kung bakit gustong gusto kong saktan ang sarili ko ngayon. Yeah, I'm now a father of our twins. Sambit niya na dahilan para bumagsak ang namumuong luha ko. Tinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na pinunasan ng butil na kumuwala sa aking mata. Naiiyak ako. Hindi ko mapigilan. Pinipilit ko na nga na ang anak nila na Charmaine ang dahilan kung bakit natupad ang pangarap niya, pero bakit pati ang kambal ko? Hindi niya ba naiisip na may posibilidad na masaktan sila kung anong malalaman nila sa darating na mga araw? Maingat na inangat ni Rafael ang mukha ko habang masuyo niyang pinapalis ang luha ko sa aking pisngi. Please, give a chance to be a father of our twins, Angel. Ipakilala mo ako sa kanila bilang ama. Gusto kong kilalanin nila akong ama. Sambit niya habang nakatingin sa mga mata ko. Kinalas ko ang kanyang 2 kamay sa aking pisngi at tumayo sa pagkakaupo sa kanyang tabi. Kahit ilang beses kong gawa ng paraan para hindi magkita ang kambal at si Rafael. Sa ngayong sitwasyon parang wala na akong magagawa pa kundi pagkitain na lang sila. Wala na eh. Sinabi na ni Bernie kay Rafael. Sa tono ng boses ni Rafael, nasisigurado niya talaga na sa kanya nang galing ang 2. Hindi ako makapaniwala na si Bernie na pinagkakatiwalaan ko sa lahat ang siyang sisira sa lahat ng plano ko. Nandito na si Rafael at alam na niya ang tungkol sa kambal. Kumuha ko ng hangin at binuga din iyon at kinalaunan ay hinarap si Rafael. Sige, kung yan ang gusto mo ipapayagan kitang kilalanin ang kambal, pero pagkatapos nun ay hindi ka na magpapakita pa kailanman sa amin. Lakas loob kong sabi.